binibining Joanne, ang inyong guro para sa araling ito. Kamusta ba ang lahat? Aba, magaling! Ngayon ay handa na ba kayong matuto para sa araw na ito? Mahusay! Pero bago ang lahat, tayo muna ay magbalik-aral. Narito ang gawain. Tukuyin lamang ang larawan na nagpapakita ng mga sitwasyon patungkol sa tungkulin sa sarili. Gagawin lang ang thumbs up kung tama ang mga gawain at thumbs down naman kung ito ay mali. Naintindihan ba? Alright. At para sa unang larawan, paliligo araw-araw. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Magaling! Thumbs up! Number 2, pagkain ng junk food. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama! Ito ay thumbs down. Number 3, pagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Mahusay! Thumbs up! Number 4, hindi pagpapalit ng malinis na damit. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Thumbs down! Number 5, pagkain ng masustansyang pagkain. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up! Very good! Mahusay grade 4 tulips dahil naaalala pa ninyo ang ating nakaraang tinalakay. Kaya naman, bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng good job club. Ready? Alright. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job! Ngayon, bago tayo tuluyang dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay kakanta at sasayaw. Ito ay may pamagat na kalusugan, kayamanan. Kaya tara, sabayin niyo ako! Kalusugan ay kayamanan, lagi nating tandaan. Batang hinagigiliwan, malinis sa katawan. Ang ngipin sipilyuhin, katawan ay kuskusin. Ang uho ay gupitin, buhok ay suklayin. Pag malinis ang katawan, malayo sa dumit mikrobyo. Kaya itong aking payo, upang sakit ay maiwasan, ipagpatuloy mo iyong magandang nasimulan. Malinis na pangangatawan, pananamit at sa paligid man. Ayan, mukhang nagkaroon na ng sigla ang bawat isa. Ngayon, base sa ating isinagawang pag-awit at pagsayaw, ano sa tingin ninyo ang ating pag-aaralan ngayong araw? Tama! Ngayong araw, ikikilalanin natin ang iba't ibang kagamitan na ginagamit sa tamang paglilinis at pag-aayos ng ating mga sarili. Alam niyo rin ba na ang pagiging malinis sa katawan ay hindi lamang nagpapaganda ng ating itsura, kundi nakatutulong din ito upang tayo ay maging malusog at mas maging kumpiyansa sa ating sarili. Kaya naman sa aralin natin ngayon, ikaw ay inaasahang una, nasasabi ang mga kagamitan at wastong paraan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Ikalawa, na ipapakita ang wastong pamamaraan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Ikatlo, nasusunod ang wastong pamamaraan sa paglilinis at pag-aayos ng iyong sarili. At ngayon ay ating alamin ang 4 na bahagi ng mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng ating mga sarili. Una ay ang kagamitan para sa ating buhok. So narito ang sukulay. Sukulay o brush. So ito po ay ginagamit daw po natin sa pagsusuklay ng ating mga buhok upang matanggal ang mga buhol-buhol o gusot sa ating buhok. Ikalawa naman ay shampoo. So ito naman daw po ay ginagamit natin upang linisin ang buhok at anit, alisin ang dumi, langis at pawis, at upang mapanatili din itong malambot, mabango at malusog. Ayan. At para naman sa ikalawang bahagi, narito ang kagamitan para sa ating mga kuko. Ayan. Narito ang nail cutter. So, ang nail cutter daw po, ito daw po ay ginagamit upang putulin at
pantayin ang mga kuko sa kamay at paa. Pinapanatili din itong malinis at maayos upang maiwasan ang pagkakaroon ng dumi at impeksyon. Ayan, so ayun po ang gamit ng nail cutter. At para naman sa ikatlong bahagi, mga kagamitan naman para sa bibig at ngipin. Ayan, so narito ang sipilyo o toothbrush. So ito po ay ginagamit kasama ang toothpaste upang linisin at tanggalin ang mga pagkain dumidikit o sumisingit sa ating ngipin pagkatapos kumain. Ayan, ngayon naman ay toothpaste. So ito naman daw po ang nagpipigil sa pagdami ng mikrobyo sa loob ng ating mga bibig. So pinapatibay po nito ang mga ngipin upang hindi ito mabulok. At sunod naman ay mouthwash. Familiar ba kayo sa mouthwash? Ayan. So ang mouthwash naman po, ginagamit ito sa pagmumubog. Dapat gumamit rin ng mouthwash dahil upang makatulong sa pagpapanatili ng mabangong hininga at ito rin ay nakakatulong sa pagpupuksa sa mga mikrobyong namamahay sa loob ng ating bibig, sanhi ng mabahong hininga. Para naman sa ikahuling bahagi, mga kagamitan naman ito para sa very good, katawan. Narito naman ang sabong pampaligo. So, gumagamit ba kayo ng sabong pampaligo? Aba, mabuti. Ngayon, ang sabong pampaligo daw ay ginagamit upang linisin ang katawan at alisin ang dumi, langis at mikrobyo sa ating balat. At para mapanatili rin ang mabangong katawan at sariwang amoy. At ito rin ay nakakatulong upang guminhaw ang ating pakiramdam. Ayan. Next is bimpo. Ano naman ang gamit ng bimpo? So ito naman daw po ay ginagamit para sa paglilinis ng katawan, pagpapatuyo ng balat at pagtatanggal ng dumi o pawis, lalo na kapag naliligo o naghuhugas tayo ng mukha. Ayan, mabuting gumamit tayo ng bimpo pagka sa ating face kasi ito ay sensitive. Ayan. Next, and the last one is tuwalya. Ito ay ginagamit naman upang patuyuin ang ating katawan, buhok, pagkatapos nating maligo. So, maaari rin itong gamitin upang sumisip ng pawis o bilang pandakip sa ating katawan. Ngayon, naintindihan ba ang apat na bahagi ng mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? Aba, mahusay. Ngayon, para naman sa paggabay na tanong. Una, ano nga ba ang apat na bahagi ng kagamitan sa paglilinis at pag-ayos ng ating sarili? Okay? Mahusay. Una, mga kagamitan para sa buhok. Ikalawa, mga kagamitan para sa ating kuko. Ikatlo, kagamitan para sa bibig at ngipin. At panghuli, kagamitan para sa ating katawan. Ayan, mahusay. At para sa ikalawang katanungan, bakit daw po mahalaga na pangalagaan natin ang ating sarili? So, bakit nga po? Anyone? Ayan, sabi nyo, mahalaga na pangalagaan natin ang ating sarili upang mapanatiling malusog, makaiwas sa sakit, at maging mas produktibo sa araw-araw. Ayan, tama po ang inyong sagot. Mahusay, grade 4, tulips. At ngayon naman, ating titingnan kung nakinig ba talaga kayo sa ating talakayan. Narito ang ating maikling pagsusuri. Panuto. Basahin mabuti ang mga tanong at piliin ang titik ng wastong sagot. Ayan, naintindihan po ba? Alright, so meron lamang kayong 5 minuto para magsagot. Ayan, maaari na kayong magsimula. Time's up! Ayan, ngayon ay atin ang sagutan. Alright, so unang tanong, sa anong paraan ka makakaiwas sa pagkakaroon ng kuto sa ulo? Ano ang tamang sagot? Very good, letter A, paggamit ng shampoo. Ayan, for number 2, bago pumasok sa paaralan, kailangan blank upang maging malinis at maayos ang pakiramdam ng katawan. Ano ang inyong sagot? Tama! Maligo, letter A. Number 3, ang ating katawan ay may mga dumi na dapat alisin. Paano mo ito aalisin? Ano ang iyong sagot? Tama! B. Paliligo, araw-araw. At number 4, paano mo mapapanatiling malinis ang kuko ng iyong kamay at paa? Sa anong paraan? Anong sagot? Letter D. Alright, ito ay gupitan
gupitan ang mga ito minsan sa isang linggo. And the last, number 5, ang pagsisipilyo ay isang paraan upang maging malinis at matibay ang ating mga ngipin. So, paano ba ito gagawin? Anong sagot? Very good, letter D. Tuwing matapos kumain. Ayan, ngayon, sino ang nakakuha ng perfect score? Wow! Halos lahat ay nakakuha ng perfect score. Magaling, great work, Goldips. Patunay lamang na nakinig kayo ng mabuti sa ating talakayan. Ayan, laging tandaan, ugaliing maging maayos palagi sa ating sarili upang maging kaaya-ayang tingnan. Ang pagiging malinis at maayos sa sarili ay nagpapakita kung anong uri ng personalidad meron tayo. Ayan, mahalaga na isaalang-alang natin ito upang makaiwas tayo sa anumang sakit o karamdaman. Ayan. Muli, ako si Winnie Joanne. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!